una na naghain kahapon ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Ito po si Attorney De Jesus, no, Andre De Jesus. Kayo po, kailan kayo maghahain, sir? Well, sometime soon, within this week, kasi alam naman natin may mga strictong rules kaugnay sa kailangan isang proceeding lamang, impeachment proceeding within 1 year. So, kailangan mag-file tayo bago magsimula ang session. Go ahead, sir. Yeah. Bago magsimula ang session ngayon, ngayon Lunes, next week. Opo. Lunes na po yon. So, within this week ay magfa-file po tayo. Okay. And sir, ano ho ba so far po ang inyo pong grounds for impeachment na inyong pinaghahandaan na complaint, sir? Betrayal of public trust, ibig sabihin na yung paglabag sa sinumpaang tungkulin ng presidente. Betrayal of public trust. Alam mo, Tinyo, naguguluhan na ako sa'yo, Tinyo, Magulo ka ha? At pangunahing nakasentro ito sa, of course, dito sa usapin ng flood control, corruption. No? So, ang sasabihin natin or sinasabi natin dito ay nangyari ang walang kapantay na sistematikong pandarambong ng public funds through DPWH. Alam mo, ewan ko, napakaina ng mga congressman natin. Di ba? Napakaina ng congressman natin. Biro mo, sila yung gumagawa ng batas. Sila mismo Sila ang gumagawa ng batas. Sila mismo ang gumawa ng budget. Tapos isisisi mo sa tao. Di ba? Isisisi mo. Diba? Isisisi mo sa tao ngayon kasi hindi pwedeng gawin ng ano yan. Kaya nga nagsabi si BBM ng prioritize bill. For example, yung mga anti-dynasty, nagsabi lang siya, prioritize bill nyo to. Isang pakiusap lang. Pero pagdating sa budget, hindi naman pwede sabihin ni BBM na 500 million lang ang budget nyo sa DPWH. Hindi po pwedeng sabihin ni BBM yon. Bakit kamo? Kasi nga, trabaho ng mga congressman na pag-aralan ang magiging budget ng ating bayan, ng ating bansa. Yun ay nasa demokratikong pamamaraan. Bukod pa dyan, kaya po ginagawa yun, kaya nga meron tayong mga committee hearing, di ba, yung mga iniisnab ni Sara, kaya meron tayong committee hearing, kaya meron tayong mga legislative hearing ay para malaman ang bawat departamento kung ano ba ang budget na nararapat o sapat diyan sa bawat departamento. Yan po ang trabaho ng Kongreso. Sila po ang may karapatan na magbigay ng numero o value para sa budget ng isang departamento. Sila po yun. Anong kinalaman ng presidente doon? Ang presidente, tignan lang yan in a whole. Diba? Tignan lang yan in a whole. Ang mahirap sa ginawa nitong mga hayop na congressman na to, pinagkatiwalaan kayo ng presidente na tutulungan nyo ang mga Pilipino sa pamamagitan ng flood control, pusang ina nyo, winalangya nyo. Diba? Gaano kabobo yun? Nalaman ng presidente na itong budget na to ay nagawa nyo para makatulong sa ating mga kababayan. Itong budget na to, nasaliksik nyo na pag-aralan nyong maigi para maiangat ang ekonomiya. Makarating ang dapat makarating. Ang mga magsasaka makarating sa palengke, farm-to-market roads. Ang ating mga kababayan maging safe sa darating na pagbaha, flood control. Ayun ang alam ng presidente. Ginawa nyong maigi yung trabaho nyo. Pinag-aralan nyong maigi yung trabaho nyo. Nagtiwala sa inyo ang Pangulo.
Yung pala, kayong mga hayop kayo, ha? Kayong mga hayop kayo, anong ginawa nyo? Pinagpiesta nyo yung budget. Tapos sisisi nyo sa Pangulo? Ang Pangulo ang nagtiwala sa inyo, Kongreso. Malay niya ba yan? Sasaliksik, hindi yan aminado tayo. Hindi sasaliksikin ng Pangulo yan sa kaliliitang butil. Dahil aabutin tayo ng alos 6 na buwan kapag sinaliksik yan ng Pangulo. Diba? Pero anong ginawa nyo? Diba? Winalang niya nyo yung budget. Siniksikan nyo ng siniksikan. Lalong-lalo na to si Chis Escudero. May 142 billion. Oh. Pinagkatiwalaan ng Pangulo. Kaibigan ni First Lady pa ang hayop. Ano nangyari? Kita nyo ginawa. Nalaman natin dito yan. Oh. Yung pala, yung budget na binigay nyo sa Pangulo, putik, grabe ang porsyento nyo. Tapos sisisihin nyo yung Pangulo, kumubra ba siya? Ano kinubra ng Pangulo? Kung kumubra ang Pangulo, hindi niya i-expose ang flood control. Dahil madadali siya eh. Sinong bobo mag-iisip ng ganyan? Lalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So yun ang pangunahing lalamanin ng impeachment complaint. Okay. And sir, ano ho? Oh, yan. Ayan po mga kabayang black. Good luck. Ha? Good luck ha. Good luck po. Pero para sa akin, safe na ang Pangulo. Safe na ang Pangulo sa impeachment. Wala yan. Walang kakainin yan. Okay, dumako na po tayo dito sa bagong pasabog ni DOE Garin. Dito po kay Lepeste. Noong nakaraan po, in-interview ni Pinky Web si Lepeste at nautal-utal po